Ayan, traffic check. Saturday. Walang traffic. Punta muna tayo sa unang tindahan before tayo pupunta doon sa pangalawang tindahan natin, guys. Ayan, so ito yung mga katabi naming tindahan, guys. May mga mini store din. Ayan, may palengke. Mas marami yung nagtitinda, ayan, kasi pagka umaga sirado lahat ng mga vendors. Ayan, sirado. Pero pag hapon, guys, sobrang daming nagtitinda dito. Ayan, so yan yung sa atin. 1111 Consumer Goods, Wholesale and Retail. Ayan, so kahapon pala, guys, may pumunta daw na dicer ng Nestle. Ayan, kaya naglagay sila ng bago nilang hanger. Ayan, marami na tayong bakanting bigas, guys. Kaya refill na tayo today. It's Saturday. Ayan, kumpra time kasi nakabalik na ating purchaser from Laag nila. Ayan, may benta na din tayong tapalan. Or anong tawag sa inyo niyan, guys. Pati yung lechon tray, meron na. Going December na tayo. Ayan, for the repack si Tatay Rico ng mantika natin para supply ng mga tindahan. And dito nga pala galing yung mga mantika, guys, na dinadala sa ibang branch. Ayan, si Tatay Rico yung nagbabalot. Pero hindi pa yan siya tatay, guys, ha. Nickname niya lang. Hanang, paningot. Ipaningot og bilang, guys, oh. So, naana lang tayo 5 ka Royal mismo, 10 na Sprite mismo, then Coke mismo, may 16 pa tayo. Ayan, sa Swakto, meron tayong 5 Coke Swakto, 10 Sprite Swakto, tsaka 2 na lang yung Royal Swakto. Sure na ni? Wala na ilaing lugar, basi mamali. Ayan, mag-order na naman kami. Time check. Anong oras, te? Time check. 9:17 AM, guys. Imbis na kunin ko yung benta, wala nang benta. Kasi ibili na naman ulit ng Coca-Cola. Kailangan na magbili ngayon, guys, kasi Sunday bukas wala yung delivery namin. Kaya ayan, nag-arrange si Dice. Kaya ayusin mo yan, Day, ha? Kaya magalit si Papa Rico. Hindi mo yan kaayos. Si Tatay Rico pala. Tatay. Pag pangit yung pag-arrange mo dyan, sa kanya baya yung area. Pagalitan ka mamaya, bungkagin na naman yan. Bungkagin. Bungkagin ang kukin. Ibabaya yung magalit si Tatay Rico kay ginapanglampos niya yung mga stock ko dyan. Imbis nga wala ka bula ang cook, gabula-bula lang ka. Gabula-bula na lang ang cook. Ayan, hindi pa naka-arrange si Tatay Rico dyan, guys. Nandun pa siya sa mantika, oh. Nagaripak pa siya ng mantikain. Kaya wala na daw stockin. Ayan, guys, ipin ko dyan sa taas yung number ni Kuya. Kuya Uling, ayan. Para may contact kayo. Okay, ayan na din yung Coke. Sabay-sabay na naman sila. $29 sacks yung bagsak na uling. Ayan, restock tayo, guys, ng ating peanut brittle. Expiration date February 2026 pa siya, guys. Ayan, nagkuha lang ako ng 10 sa naglalako. Ayan, pinalipat ko na lang yung mga case ng beer, guys, dito sa may ramp katabi para magkasya yung uling kasi 30 sacks yung nirestock natin ngayon. Ayan, shout out kay Ate Shane. Si Shane, nililinisan kaagad yung mga maruming area na daan ng uling. Ayan, visit nyo, guys, 1111 Consumer Goods, wholesale tayo dito.
Ayan, yung bigas natin bakante guys, pero may stock tayo dadating mamaya. Ayan, bakbakanay, kumpra tayo today. Ikot-ikot na naman yung benta kahapon, kumpra na naman ngayon. Ayan, okay, punta na tayo sa next store. Time check, 10:28 ng umaga guys. Gutom na ako. Ang init ng Jensen guys, oh. 10 AM pa lang, ang init na, para ng alas 12. Ano na lang yung alas 12 natin mamaya, para ng impyerno yung Jensen. Mapapasmile ka na lang talaga sa init. A few moments later. Ayan mga kabibi, may nagtanong kung ano daw po yung ginagawa natin sa expired items, so yung mga nabutas or nabasag na mga items. Ayan. Kasi guys, meron akong mga panels. Ayan, yung panel na tinutukoy ko guys is yung trucks na nagdadala ng stock sa tindahan natin. Ayan, kapag yung items nila guys nasisira or nadadamage na hindi inaasahan, kinukuha naman din nila guys. Pero kasi yung ibang items na hindi dinideliver sa atin ng panels, or yung tayo yung kumukusang bumibili sa market or sa mall. Ayan, pag once yan nasira guys, damage talaga yun. Losses talaga yun siya. Ayan. Kaya risky, lahat ng negosyo guys, risky talaga. Ayan. So, swerte lang tayo kung yung mahal na items, or katulad nung number 1 gatas, yung gatas na malalaki guys, yung mga S26, ayan, yung mga tig 2,000, tig 3,000 na mga milk, yung mga milk formula ng mga babies, ayan, lalo na yan, number 1 yan, pinakamahal, pinakamalaking buti na lang guys, may supplier ako niyan, yung si Nestle. So once na expire yun siya guys, kukunin yun nila and ma-minus yun nila sa current order ko. So yung katulad naman ng peanut butter, yung peanut butter guys, binibili ko lang yan sa market, inaangkat ko lang yan sa market. Okay, nabili ko siya ng 100 pesos. So, ibebenta ko siya ng 110 pesos. Pag once yan nabasag ng staff ko, automatic guys, charge talaga yan sa kanila. Pero pag nabasag siya guys ng konting-konti lang, minsan kami na yung nagkukusa na lang, ipapamerienda na lang namin. Pero, bihira lang kasi yun mangyari guys. Pero example lang to ha. So, kung halimbawa nabasag ng staff yun, kasalanan niya, charge talaga yun siya sa staff guys. So, it's either kakainin niya, kung hindi man talaga na wasak sa sahig yung lahat yung peanut butter, either may natira pang half, sa kanya na yun guys, babayaran niya talaga yun, para magtanda sila guys na ingatan lahat ng items natin, kasi hindi lahat ng items natin merong panel, merong maisaulian. So, yun lang naman. So, may panel at walang panel, yun lang yung may problema. Kung may panel, okay. Yung mga damage, yung mga rat bites, yung mga nabutas, yung mga nabasag nyo, kunin nila yan guys. Yung mga tumigas na dahil sa init. Ayan, hindi pa siya expire, pero tumigas siya, kukunin talaga yan nila. And then, yung sa walang panel, doon kami nag-iingat talaga sa walang panel na stocks. Kasi sabi ko sa kanila, once na walang panel, tapos kayo yung nakasira, charge talaga yan sa inyo. Kaya ingatan nyo talaga yung items na walang mga panel. Ingatan nyo rin yung mga may panel guys, kasi sayang din naman kung nasisira nyo, na goods naman yung items. Ayan, pero mabuti na lang guys, kasi during sa kanila, during hiring or during interview, ina-explain ko sa kanila talaga yung mga ginagawa sa tindahan, kung ano yung bawal, kung ano yung hindi. Kung ano yung bawal, kung ano yung okay. Ayan, kung saan mag-ingat, kung saan mas palaging i-monitor, kung saan dapat most babantayan na area. Kasi guys, yung mga maliliit na stocks, yung mga perfume, yung mga pabango, yung mga deodorant, yung Nivea, mahal yun. Mostly yun yung nawawalan. Kaya sabi ko sa kanila, ilipat nyo nga yung mga deodorant dito sa nakikita ng mata nyo talaga. Kasi once nandun yan siya sa likod guys, madali lang masyado siya ipasok sa bulsa. Ay hindi naman tayo nag-iisip na mostly customers pumapasok ng nanakaw. Pero syempre iwasan natin yun. Kasi yung profit nyo, napupunta na lahat sa nakaw. Ayan, kaya nagtataka ako, bakit naubos na kaagad ito, tapos meron pang 5 sa system, tapos wala na doon sa display. Sabi ko, sana napunta yung 5, kaya warning na yun sa kanila. Sabi ko sa kanila, once mawalan pa yan ulit ng 5,
during duty time ninyo, kunwari 15 days yung cashier ko dito na naka-assign kasi swapping man sila. So once 15 days sa area niya, on duty time niya nawala yung items na yan, sabi ko sa kanila, magcha-charge talaga ako sa inyo kasi hindi nyo binabantayan. Ayan. Kasi kahit naman nagpa-process yung kamay nyo dyan, nagkakaha kayo, syempre yung mata nyo, ikutin nyo din. Multitask ba? Ayan. Pero meron din naman silang kasama, guys. Syempre, kapag ka magnanakaw talaga yan. Pero sabi ko sa kanila, para maiwasan, multitask tayo. Ayan, hindi naman palagi nakayuko lang sa cellphone, ganyan. Mag-reels, sabi ko sa kanila. Yung pag cellphone, may oras tayo dyan. Kapag ka may customer, yung mata sa customer talaga. Para dagdag kita din man yun, sales stock ba? Mag-sales stock tayo. Ayun lang guys, so sana nasagot ko yung tanong ni ma'am. And kung if ever na hindi mo po naintindihan, ulitin ko na lang. Kasi palagi din naman ako sa tindahan guys. Malalabas din yan at lalabas lahat ng details ng tindahan kung ano yung ginagawa ko araw-araw. Kasi for now, medyo mahirapan pa ako mag-explain guys. Hindi ako sanay na nag-e-explain kasi you know, tahimik person lang baya ako. Nakikita nyo naman ako sa vlogs na halos hindi nga ako sumasali sa TikTok nila. Hindi nga ako sumasali sa mga usap-usapan nila. Ayan. Isang tanong, isang sagot. Pero minsan may times din naman na maingay-ingay. Ayun. Okay guys, so andito na ako sa kabilang branch namin. Ayan. Pakita ko sa inyo. May bagong benta si Ate Maribel guys. Ano naman yan? Ang request na akong speaker. Magkataho na ako. lang hatag. Thank you madam. Ganda naman ang speaker mo. Magkano yan? Barato lang. 50k yan ba? Ito ba may ano? Bantayan nyo yan ha. Yan. Pag mawala yan. Ano pong missing? Na, lagot ka. Madali lang ba yan maguyod? Gani, ano kanin nyo guys na bantayin nyo guys. Bantayin nyo yan. Kaya baka mawalain. Oh. Pasans ka daw ng budots? Oh, pabudot si Ate Maribel. Ayan guys. Namungkag na sila. Kasi sabi ko, ilipat yung mga maliliit doon sa loob. Dito sa harap para mas madaling makita. Excuse guys. Ayan. Yung mga kadalasan kasi nawawala. Yung mga, ayan, liniment oil, baby oil, yung bitres. Ayan, kaya pinalipat ko siya doon sa harap guys. Ayan, saka yung mga biscuit, nagre-rearrange sila. Saka dala hanap ng near expiry. Saka pinapalitan ko to kasi yung ano sa kanila. Sinabihan ko sila na palitan yung price ng items na ano, luma na yung price tag. Katulad nito. Ayan, hindi na siya halos makita. Sabi ko sa kanila, palitan na ng mga price tag yan. Saka ito, oh, marumi na. Pinapalitan ko sa kanila. Kasi kahit ako, ayokong bumili ng ganyan kasi malalaman na luma talaga yung stock. Pero hindi kasi siya naluluma guys. Sadyang nadudumihan siya. Kasi pag pinupunasan nila, yung alikabok, tapos yung punas basa, dumidikit talaga sa papel. So sabi ko sa kanila, palitan na lahat ng luma na price tag. Ayan, yung stocks namin guys, pa konti-konti lang kasi weekly din naman ako nag-i-inventory. Di namin kailangan yung maramihan talaga. Kasi kapag marami, mahirap i-inventory at mas madaling manakawan. Ayan, kaya yung mga stocks namin, ito, yung mga bestsellers, tag 12-12. Ayan, yung mga hindi masyado mabenta, 6-6. Ayan sila. Palipat ko sila doon sa harap, kaya medyo makalat pa ngayon. Update tayo mamaya pag naayos na. Ayan guys, kung napansin nyo, may mga tags kami. Bawat items. Para hindi na magtanong-tanong yung customer guys kung magkano yan, magkano to. Kasi malito na yung cashier guys. Yung imbis na masingil sa customer, 20 pesos lang, masabi na 35 kasi yun pala yung price ng item. 35.
Ayan, tapos naka-arrange talaga yan siya ng ganito guys. O, malaki pa hanggang maliit. Para madali siyang i-inventory. Pero may mali. Wait lang. Ano tayo? May mali. Hindi, may mali yung pag-arrange. Bakit naghalo yung orange dito sa ano? Mga pump na green. Ayan, mas madali siyang i-inventory guys kapag ka nakaganyan siya. Hindi yung lotion dito, tapos may nakahalong deodorant. So sabi ko sa kanila, alcohol, tapos lotion lahat, deodorant lahat, and then powder lahat yan. Para kung magtanong ako sa kanila kung ilan na lang yung inventory ng pulbos, mache-check agad nila guys, kasi alam na isang linya lang yung pulbos natin. Nagbundok na yung trabaho. Hindi na tumatapos ngayon ba? Dibungkag ninyo tanan dayon. Dali ate, nagapiyong manggod ka. Ayaw pagpiyong ba? Ginasight-sight. Ginasight-sight mo pa kasi ang price. Balik na po. 4 na yung mata mo, ginasight-sight mo pa. 195, 159. Girl, paspasan natong kuan girl, mga biskwit inyong gibungkag. Magpagupit ka ulit ha. Ang pangit ng buhok mo oh. Parang pugad ng ibon. Ha? Next week. Orugma. Alang gwapo pa. Laki man kaya ka. Dapat gwapo. Lucky bye. Oh, siya. Hindi siya sure. Oh, dapat gupitan diri oh. Oh. Kaya taas kaayo imong buhok ba? Ay, mag-hi kay Jamen guys. Mag-hi ha, tanawa sa YouTube. Shout out kay Jamen guys. Ayan, bagong staff ko to. Ayan, nagatulala na siya sa dami ng gagawin niya. Bilisan mo na, ilipat mo muna yung tissue doon oh, sa ginakuna ni Rania. Saan ka tayo ilagay? Ayan guys, pabalik tayo sa 11-11. May dala akong stocks kasi para sa kanila, para sa tindahan. I mean, yung binili ni Ate Bal na school supplies. Kasi naubos na yun. Malakas sa akin yung packaging tape guys, yung ginagamit sa styrofoam. Ayan, so yan yung update ng palengke natin ngayong hapon guys. Ayan, andito na rin yung nagarenta sa atin ng sapatos. Ayan, video mo yung nagbenta mo. Ayan. Ayan yung benta nila dito. Yan sila nakapesto guys sa harap ng tindahan natin kada hapon. So meron yan silang rentang binabayad sa atin taga gabi. Pagkatapos na nilang magtinda, nagbabayad yan sila ng 150 per day. Ayan guys, tingnan nyo yung bigas natin. Update ng bigas. Puno na. Wow. Ayan. I-zoom mo pa na number 2. Yun oh, puno na. Nice. Ayan, ang ganda talaga tingnan ng tindahan guys, basta puno. Ayan guys, naka-restock na yung beer. Nakapag-deliver na sila ng beer. Wow! Ayan, kung mapansin nyo guys, yung benta namin dito, paper cups lang talaga. Kasi pinagawalan na kami ng LGU na magbenta ng plastic cups. Ayan, yung mga wala na tayo ng mga pack-lunch na styrofoam guys. Paper na din lahat. Ayan, mga paper cup. Ayan, pwede yung mga microwavable, pwede yung siya. Baka mapansin nyo, meron tayong mga plastic dito. Takip to siya guys ng 16 ounce na paper cup. Ayan, tapos meron tayong ganito guys. No? Sample, ayun kay kami. Ano, kaya ginaanon ako. And then meron din tayo mga hinge cup. Ayan yung hinge cup guys, yung lagayan ng sauce sa mga take out foods. Ha? Sila Paul, bitaw nga katulungin. Ito daw? Reflect na. Katong ipaprice ako sa inyo mga dito sa school supplies na buta.
Pero per pack to siya, per pack. Wala. And ito yung sinasabi ko guys, na binili ko sa Shopee, yung lagayan ng shampoo. Zoom ganyan. Ayan. Bali dito guys, nilalagay yung mga nakaputol-putol na shampoo. Ayan, lahat. Ayan, mas maganda siya tignan. Tapos mas madali lang makakuha yung customer guys kasi ayan, tig tatlo-tatlo. Ayan, kung gusto nila. Then meron din tayong mga naka-buy 12 dito guys, dito sa taas. Ayan. Kaya ako naglagay doon ng buy piece para maiwasan na lang din yung pagputol ng customer guys. Kasi pag dito yan magputol guys, tapos mapunit yan dito or mapunit dito guys, iiwan lang nila yan dito sa baba. Tapos ano na yan dito magtulo-tulo. Kaya sabi ko sa kanila, dapat may naka-persist talaga. Ayan, ayos na nila dito. Guys, shout out sa kong gwapa na cashier. Grabe, naka-lipstick naman. Ano dapat guys, ang cashier, dapat gwapa. Kaya para malibre sila sa customer ba. hindi to sila nagugutom dito sa tindahan guys kasi nakakalibre to sila sa sa mga customer. Konting kindat lang daw. Ito si Boss Toyo. Si Boss na may toyo. Wow! Ayan guys, time check. 5:30 ng gabi. Ng hapon, gabi. Ayan. So busy na yung palengke guys. Kapag kaganitong oras guys, labasan na talaga yan ng mga mamimili. Ganyang oras, mga 5:30. So nabibisi na yung tindahan, yung daan. Ayan, at andito na rin yung pinarenta natin na sapatos. Ayan, yung customers nila guys, pumupunta sa tindahan bumibili. At yung bumibili naman sa tindahan, bumibili din sa kanila. So, that's it for today guys. Sana may natutunan kayo and please subscribe my channel.